Nilooban ng isang gasolinahan sa Panabo City, Davao del Norte, hinala ng mga empleyado ang dati nilang katrabahong napatalsik ang nasa likod nito. Sa Davao City naman, isang binatilyo ang nahulog sa kanal dahil umano sa sobrang kalasingan. Yan at iba pang balita sa Mindanao at nagbabalik si Rial Soroche. Butas ang kisame, pati ang mga drawer sa opisina ng gasolinahang ito sa Panabo City, Davao del Norte matapos looban itong linggo. Nilagari pa ang vault kung saan nakatago ang ilang araw nakita ng gasolinahan. Sa CCTV footage na ito, makikita ang pagbaba sa tricycle ng salaring may takip na tuwalya at pumasok sa CR. Tila alam ng sospek ang pasikot-sikot sa opisina. Iniba pa nito ang direksyon ng CCTV sa loob para hindi siya makita. Nagbangag siya una para sa CCTV, iguba niya, tapos nagbangag na po siya ikaduha, muna to yung gisudlan. Then, ang katong wooden box nga ilang ginasudlan og kwarta, pila na kaadlaw nila nga wala nakuha ang sulod. Nahagip ng CCTV ang paglabas ng salarin. Hinala ng mga empleyado, ang kasamaan daw nilang napatalsik sa trabaho ang nasa likod ng panluloob. Nahirapang makalabas ng kanyang minamanehong multicab, si Ronald Padulina. Yan ay matapos siyang sumalpok sa isang prime mover truck sa Mintal, Davao City. Ayon sa driver ng truck, nag-counterflow si Padulina sa kanyang lane. Base sa investigasyon, nakaidlip umano si Padulina kaya nawalan siya ng kontrol sa kanyang sasakyan. Nakainom din daw ng alak ang biktima. Nahulog sa kanal sa Davao City ang isang binatilyong 16 anyos dahil daw sa labis na kalasingan. Naabutan pang nakahandusay sa alsada at hindi makausap ng matino ang biktima. Pauli-ay na ka? Pauli-ay na? Asa kagikan? Nakainom ka? Dinala sa pagamutan ng binatilyo. Tinupok naman ng apoy ang 5 bahay sa Zone 2, Barangay Tiguma, Pagadian City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, problema sa kable ng kuryente ang hinihinalang dahilan ng sunog. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Yan ang mga balita sa Mindanao. Rial Soroche reporting.